Kaya ang tawag sa kanila hindi wonders, hindi wonders. Mali ang spelling. Wonders. Now anyway, sumikat sila, so iba't ibang lugar, gabi-gabi may concert sila. At alam niyo, ang sabi nila doon, kaya pala maraming nagda-drugs. Kasi ayaw mo nang kumanta, kailangan ka pang kumanta. Wala ka sa mood kumanta, pero kailangan masigla ka dahil nasa stage ka. Yung mga tao, malaki ang demand na mag-perform ka, kagaya ng inaasahan nila. And sometimes it pressures you to do things that are illegal, to do things that are not right, just to please the people. Mga kapatid, dinala tayo ng Panginoon sa 10 dekada, it is only by His grace. Amen? Amen. And that grace reminds us that this ministry, that light does not belong to us. It is the Lord's property. It is the Lord's ministry. And it will succeed according to God's provision. Amen? Sa biyaya ng Panginoon. At yung katotohanan mong iyan ang magpapaalala sa atin na ultimately, hindi man mangyari yung gusto natin mangyari, pero habang tayo po ay nagpapasakop sa ating Panginoon, mangyayari po ang gusto niyang mangyari. At yun ang pinakamahalaga. Sinusukat natin ang statistics kung gaano karami naaabot na tutulungan. Sinusukat ng Panginoon ang pagbabago, hindi lang sa mga tao inaabot natin, hindi sa atin, as we church. Hindi lang yung impact sa ating community, kundi yung kulturang nababago sa ating buhay as we serve the Lord. Kaya nga si Apostol Pablo, ang sabi niya sa 2 Corinthians 12, binigyan siya ng tinig sa kanyang laman, a thorn in the flesh was given to him so that he would not boast. Pero ang sabi ng Panginoon kay Apostol Pablo, after he prayed to the Lord, he prayed 3 times to remove the thorn in the flesh. But God said to him, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Yung realization na, Lord, sino ba ako? And this is all because of you. It gives you that humility. It gives you that humility that is needed so that we can fully depend on the Lord. Alam niyo, sa mga gawain ng Panginoon, madalas ito yung nakakalimutan natin. We forget to rely on the grace of God. Sometimes po, kung may mga plano tayo, tinitingnan natin yung wallet natin. Hanggang sa makakarating yung plano. Tama ko ba? Kapag tingin mo, ay, see-through. Wala nang makita. Pag wala ka nang makita sa wallet mo, pansinin mo, yung pangarap mo, ang nagdidikta yung wallet mo, hindi yung pangako ng Panginoon. And I challenge my members in church. Sabi ko sa kanila at the beginning of 2024, last year, my challenge to them is this. Before you say no to something, first determine if it is the will of God. Because if it is the will of God and you said no, you are disobeying God. Huwag tayong matakot na sumunod kung alam natin kalooban ng Diyos. Huwag tayong matakot mahindihan ng Diyos dahil ang paghindi ng Diyos ay ayon sa kanyang karunungan at pag-ibig. Si Apostol Pablo, hindi lahat ng gusto niyang nangyari. Hindi lahat nangyari sa ayon sa plano niya. Pero ultimately, ang sabi ni Pablo, I rejoice because the Lord is at work. The gospel is preached and people are being saved. Hindi nangyari sa kanyang layunin, pero nangyari sa layunin ng Panginoon. Ang responsibility natin is to depend on God. To allow God to set the dream. To allow God to tell us ano yung future na ating mararating. Not to depend on our resources. Not to limit God by saying no when He wants us to say yes. Not being sidetracked by saying yes when He wants us to say no. Kaya yung dependence sa Panginoon is to develop that sensitivity. Pakisabi nga po, sensitivity. Ang ibig sabihin po nitong sensitivity na ito, talagang naririnig natin, naunawaan natin kung anong kalooban ng ating Panginoon. Alam niyo, nakakatuwa, yung iba sa inyo may mga asawa. Naalala ko po nung may kinasal ako dyan sa bandang Makati, napakasosyal yung lugar. Yung kanilang pagmamarsahan simula sa taas, spiral. Dahil ako po nagkakasal, katabi ko po yung room. Alam niyo mo, nakita ko yung tinginan ng bride sa kagrumo. Alam niyo mo, nagkakasal, nakakatuwa rin eh. Kasi hindi ka lang nakikinig sa kanilang mga vows. Nakikikilig ka rin. Ang sarap pakinggan. At nakita ko yung malalagkit na tinginan. At ito nakakatuwa, no?
Pag bagong kasal, pag ikakasal pa lang, pagkakakasal pa lang, mapanagkit. Pero pag matagal na kong kasal, minsan nanlilisik na ito. Minsan na kayo magkatinginan, nanlilisik na. Tutuhugin mo pa lang yung balat ng lechon, parang may malaking kasalanan. Bakit nagkakaganon? Alam niyo po, ang reality is you develop intimacy. At sa mga matagal na magkaibigan, yung mga mag-asawa, yung intimacy na yun, sometimes wala na kayong words na ginagamit. Magkatinginan lang kayo, ang dami na naibluto. Di ba? Paano yung mga chismoso? Di ba? Wala, no? Siyempre wala dito, wala na amin. Pero totoo yan eh. Minsan ho, may pinagchichismisan kayo, pagka nakita nyo magkasama, tapos nagkatinginan kayong magkachismisan.